So, technician, sabi mo nga sa'kin kali-kalikot, Hmm, so yun ang ginagawa mo may until buting-ting may buting-ting buting-ting. everything. May mga tao talagang gano'n 'no, na mabuting-ting, nakakaano pa rin, nakakatulong kasi naso-solve nila yung problem. Hmm, May mga gano'n talaga, may mga kilala akong ganyan. Mahilig magbuting-ting kahit walang experience pero ay hindi, walang ano, walang hindi talaga nila pinag-aralan. oo, Pero yung adaptation. experience na kasi ginagawa nila sa bahay, kahit sa bakura, kahit sa Hmm, kaibigan, until ma-develop nila yung sarili nila. darating na parang ano ba, siyempre hindi ka na nga nanghihingi ng increase Oo, kasi 3 digits na yun, eh. oo, Oh, tapos, yung iba kasi nagrereklamo pa. may reklamo. Panay ang reklamo niyo? Okey. About sa pera, about sa overtime, about Kasi sa dati pagka pupunta ka dun bibigyan ka ng cash advance. may cash advance. Puwede kang mag-request. Eh, yung iba kasi yung inabuso, Okey. kaya sila dalawa, tatlong beses na nagre-request, nadamay tuloy lahat. Scaffolder, Mm. nagtrabaho ako ng blasting painting, Okey. ng insulation, piping at saka ito na ang huli yung mechanical Mechanical, okey fitter. pala. Mechanical fitter pa ako nun, hindi pa ako nag-a-upgrade. Oo. So, marami ka palang ano 'no, hindi lang pala, Oo, mechanic, ang dami mo palang sinubukan na ibang trabaho. Pero at least at that young age, eh, medyo na-try mo na lahat, medyo nasubukan mo na yung ano, alam mo yun, yung hirap at yung mga iba-ibang klaseng work na puwede mong maranasan siguro kahit hindi mo gustong trabaho pero at least kumikita ka, mm. 'di ba? So, yun Buhay ko, trabaho, tagumpay, tawanan at tulungan. Ito ang Buhay Ireland Podcast. Let's go! Buhay Ireland, lakas ng kabayan, trabahong tutot o di lang harap-harapan. Driver, nurse, pati construction, factory, office, taas no sa action. Buhay on ay may gabay ka rito sa hiring negosyo, di ka nag-iisa bro. Kainan, inuman, kwento ng tagumpay, boses ng Pinoy, tuloy lang ang buhay. Kahit malayo sa Pinas ang paa, puso ng Pinoy ay nandito pa rin, pre. Si Kuya Driver, si Ate Nurse, puyat man sa work, hindi Hi guys! Welcome sa Buhay Ireland. Welcome back again sa mga hindi pa nakakasubaybay sa atin sa Buhay Ireland. It's me, Jerome, your host in Buhay Ireland, and we're here at kasama natin isang kaibigan natin dito na nakilala natin sa TikTok, syempre, and naging friend na natin since then. So malaking bagay ang TikTok actually. Mm, Nakaka laki niyan. nakakatulong sa ano sa community. Yo, lalo sa mga Filipino here in Ireland. So that's why I have this guest right now. But before we introduce, probably some of you know him already. But before we start our podcast, I just want to thank all the followers first, siyempre, dun sa mga nag-follow at sumuporta sa atin since day one until now. And yeah, because of you guys, because sa mga supporter, followers, mga kaibigan, siyempre family, hindi natin makukuha yung ating certificate or recognition from the Philippine Embassy here in Ireland. So yeah, we got a surprise hindi namin inaasahan yung magkaroon kami ng ma-recognize man. Congratulations dun. Salamat. So hindi ko talaga inaasahan na magiging gano'n, aabot sa gano'ng level. Pero yeah, I am so pleased and happy because of you guys sa mga followers natin sa social media, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, lahat kayo. Kundi dahil sa inyo hindi tayo but at sa mga kababayan natin, hindi lang naman kami ang nagbigyan. Kumbaga marami ring mga kababayan natin dito na nabigyan ng karangalan nung August 23 yung ginanap 'to. So, I'm so, yeah, happy for all of us na mga Pilipino nag-ambag ng something, dito sa Ireland. So, yeah, mabuhay kayo lahat. Yun lang. But anyways, we're here. Actually, medyo late na nga 'tong ano namin podcast, but it's a long story. Alam ni Ron 'yan. Okay nga, ito yung sa ating guest si Ron, okay? Sa mga nakakita ng poster na ginawa natin. It's a long story. So, mo ito yun kung paano nangyari? Wag na. Sa sobrang haba 'no, naabutin ko ng madaling araw. Oo. Anyways, it's 10 o'clock at night. Kung sa mga gustong, makaalam o anong oras na kami nagsimula. Dapat it's supposed to be 4. But anyways, I'm still happy na safe yung ating guest. He came from Fort Lish. Portlish. Fort Lish, and it takes him 4 hours.
4 hours ba? 5 hours. But anyways, he's safe. Yun ang importante doon. Safe siya. Makausap natin dito sa podcast. And I'm so happy. And first time kami nakita ni Ron actually. For the first time. Lagi lang kami nag-uusap sa phone, TikTok, and yun, WhatsApp din tayo. Oo. So yeah, I'm so happy na nakita natin si Ron for the first time. And yes, guys, sa mga nakakilala kay Ron, eto na, live in Buhay Ireland. Okay, simulan natin. Ron, kamusta at pakilala mo sarili mo? Ako si Ron. Mm. Sa TikTok Ron, pero ang tunay ko pangalan ay Ronald Kadiwa. Mhm. Ako ay 37 years old. Magti 3 years na ako dito sa Ireland. At Mhm. ako ay hanggang ngayon ay nanatiling nagtatrabaho sa organisasyon ng Irish Rail. Kumpanya ng Irish Rail. Yun. So doon, kaya natin siya na kasama dito kasi nga sa mga hindi bihira ako, or actually this is my first time again na nakakuha ng guest na nagtatrabaho sa Irish Rail. Ang Irish Rail isa sa mga pangunahing transportation na ginagamit ng mga tao dito sa Ireland, ang train ng Irish Rail kasi malaki ang Irish Rail, di ba? Malaking company siya, oo. So, doon nagtatrabaho si Ron. So, sasabihin niya sa atin guys, kasi babalitaan niya tayo kung ano yung trabaho niya dito sa Ireland and but before that, syempre marami ka ring pinagdaanan na story. Mahabang story to. So medyo mahaba-haba to guys. So bear with us. So simulan natin siguro dun sa story kung saan ka nagsimula from Philippines before ka pumunta rito sa Ireland. Kakwento sa amin. Dahil lang ako kasi nung una, Mm. ako ay sa edad ko na 21, ayan, 21 years old, diyan ako nag-umpisa mag-abroad. 21, okay. Pero bago ako nag-abroad, ako ay galing pa ng refinery ng Shell sa Batangas City. Okay. Pinakamadaling trabaho pero pinakakomplikado yung magbantay ng manhole. Ng manhole. Bakit siya napakadali na trabaho? Madali kasi babantayan mo lang naman siya. Parang, Okay. parang security guard kaso, Mm. yung mga manhole ng refinery kasi, siyempre mga crude oil yan, Yeah. langis, may mga fumes yan. Yeah. Siyempre, babantayan mo kung yung mga tao pumasok sa loob ay safe. Kaya yun ang pinakamadali na mahirap din. Kasi delikado. Oo, Kasi baka pwede. mamaya yung tao dun sa loob, wala nang malay. Oo. Pero ano naman sila pag nagtatrabaho doon, pumapasok or whatever, they have the safety gear and stuff like that. Ganun ba? Meron sila tapos meron ka ding log-in, log-out nun. May Ilan sila dun, Oo. ilan ang minimum na tao sa loob. Mm. Nandun sila. So anong year to ulit? Yan ay 2007 hanggang 2007. 2009 bago ko first journey ko ng abroad ko. Okay. So nagtrabaho ko muna sa Refinery. Sa Batangas Refinery. So hindi ka na nakontento doon syempre. Parang okay yung trabaho, sabi mo madali, pero you want to move and grow. Kumbaga. Kailangan mo kasing lumabas sa iyong comfort zone. Pang mas malaki pa. Siyempre, kahit sino naman maghahanap ng good posture. Nangyari kasi noon, pagkatapos ng magtrabaho, siyempre, 18 years old ako noon, pa-shutdown lang. Okay. Hindi ako yung regular. Casual lang ang aking trabaho noon. Hindi naman ako nakapag-college. Okay. Kaya nangyari doon, parang may isa akong tiyuhin sa loob, supervisor, na ako ay pinamaintain. Okay. So, ibig sabihin, pag pirma ko ng kontra ko, nagtrabaho akong scaffolder. Nagtrabaho ako ng blasting painting. Okay. Ng insulation, piping, at saka ito na ang huli, yung mechanical. Mechanical. Okay pala. Mechanical fitter pa ako noon, hindi pa ako nag-upgrade. So marami ka palang hindi lang pala mechanic, ang dami mo palang sinubukan na ibang trabaho. Pero at least at that young age, medyo na-try mo na lahat. Medyo nasubukan mo na yung alam mo yun, yung hirap at yung mga iba-ibang klaseng work na pwede mong maranasan siguro. Kahit hindi mo gustong trabaho, pero at least kumikita ka. Diba? So yun yung isa sa mga kagandahan na kapag medyo tinry mo lahat. And then you went to abroad. First time mo nag-abroad, anong bansa to? At anong trabaho? Ako ay nag-abroad. Ako ay request naman noon. Ako ay may tiyuhin din doon. May tito ko doon. Na-request niya ako na kung gusto ko daw akong mag-apply doon, sabihin ko lang daw sa kanya, siyempre, sino ba naman ako? Nag-offer na, siyempre, tanggapin na.
Oo. Pagkakataon na yun, eh. Oo. Nung nagtrabaho na ako doon, 21 years old, tumulon muna ako ng Sabah. 2 weeks, 3 weeks, lipat naman ako ng Brunei. Pagdating ko ngayon ng Brunei, siyempre maninibago ako Oo. dahil kahit pa sabihing may kamag-anak ka do'n, siyempre parang Yeah. maiilang ka dahil 21 years old nakapag-abroad agad. Yeah. Mostly kasi ng mga nag-a-abroad na ngayon is 25, 26 or kaya ang nangyari, hilaw na hilaw. Hilaw na hilaw ka pa nung time Mm, na yun. hilaw ako do'n. Oo. Tapos ang isip ko refinery lang. Yes. Ang nangyari LNG na, liquefied natural gas na 'yun. Pero okay, so it's kinda like, parang dahil ba sa mga taong kilala mo kaya ka napasok, pero yung qualification mo or experience mo is hindi pa gano'n kalawak? Hindi pa. Kumbaga ano ko, hilaw na short pa ako kaya lang ako napupunta dahil nga ako ni-request. Ni-request. Request ako, Okay. gusto ko akong magtrabaho do'n, Oo. makasama ako do'n siyempre. Oo. Pero kung sa experience, sa edad ko ngayon hindi pa ako pupuwede. Hindi pa. Mm, Kumbaga yun nga, medyo challenging yun. Pero pinagsikapan mo oo, na matutunan, diskarte. mm. Yun ang ginawa ni Ron. More likely diskarte ang ginawa mo na alamin. Tsaka kasi i-a-adapt mo 'yun, eh. Adapt mo, oo. Oo, yung culture nila titingnan mo din. Oo. Huwag mong igagaya sa culture natin sa kung saan tayo galing, hindi mo puwedeng i-apply sa culture nila. Siyempre Yeah. kailangan mong irespeto yung culture nila do'n, Oo. lalo na Muslim country yun. Ayun. Kaya yung mga bawal na ginagawa mo sa pinanggalingan mo, hindi mo puwedeng dalhin do'n. Oo. So di mo ginawa yung mga bawal? Sigurado ka? Do'n na pumasok yung ano, do'n na pumasok yung ano, yung responsibilidad. Okay. Parang medyo naging seryoso pa yung ano mo yata. Responsibilidad 'to, eh. Kasi anytime 'pag ikaw nagkamali, hindi Oo. naman iisang beses ka titingnan ng mga 'yan. Oo. Lagi kang babantayan ng mga Babantayan tao. ka na. Hindi lang dahil sa medyo strikto sila dahil din sa taong mga tumulong sa'yo kaya medyo kailangan mong maging parang, ano ba yun, yung parang bigyan sila ng parang mas magandang papuri na hindi papuri, parang ano ba tawag term na yun, parang wag silang mapahiya. Oo, Ayaw mo rin mapahiya yung mga taong tumulong sa'yo bibigyan mo ng yung nag-request, ibibigyan mo ng palabra de honor. parang gano'n, 'di ba? Sisirain ng Oo, yun, yun. Kailangan yung tiwala nila na kasi kaya ka pinupunta dun dahil alam nila na kaya mo, oo, 'di ba? So, from there ang dami mong natutunan dun oo, sa pinasukan mo gaano ka katagal dun? 6 6 years. years, Nagtagal ka talaga dun? Dahil nagtagal ka ng gano'ng katagal dahil gusto mo yung trabaho at ginagawa mo or it's just like sabi mo parang, "Baka dito na ako sa Brunei na Ang isip ko nga no'n, eh, dahil unang abroad ko 'to, hindi nawalis dito. Ayun. So, Dito parang hindi mo na ano 'no? may-e-expire yung aking passport, Okay. yun ang plano ko sana. Oo, parang Hmm, palagay mo parang ito na yun, eh, hindi na ako pupunta ng ibang bansa, parang ito na yung aking next home, parang gano'n ba? Okay. Pero pero siyempre oo. habang umiidad ka kasi nadadagdagan ng iyong ano, eh, ang iyong knowledge, biglang Mm. ume-expand 'yan. Oo, na-expand. Siyempre Oo. habang ume-expand 'yan, nadadagdagan din ngayon ang trabaho mo. Mm. Siyempre medyo hindi naman kahit naman sino nagiging greedy 'pag alam na ito kasing rate na 'to, eh, hindi 'to sapat sa Okey. ano, hindi na 'to sapat sa mga pinagagawa nila. Oo. Dun ko lang naisip ngayon nun, nung ako ay nagbakasyon, uy, babalik pa ba ako? Yun meron ka ng ano, doubt Oo, na yes or no. kasi kinuha mo na yung 5, 6 na taon na experience mo. Yeah. Kumbaga kahit mag-solo ka kaya mo, eh. Oo. Mm, Nagkaroon ka na ng knowledge at mm, least sa ginagawa mo parang, sige next time puwedeng iba na ang parang gusto kong gawin or iba na akong bansa na baka mas kasi gano'n naman talaga tayo. mm, Naghahangad tayo na teka lang, yung time ba na yun may pamilya ka o wala kang pamilya, single ka nun, okey. So, parang yung iba parang gusto na parang sa sahod dun nag-aano, eh, parang mas malaki sahod siyempre mas maganda. oo, Pero yung iba naman mas maganda yung opportunity sa ibang bansa baka may mas mag-grow pa yung experience nila. mm, 'Di ba maraming gano'n, eh, hindi naman porket lumipat ng ibang bansa ibig sabihin pera kaagad ang hanap. hmm, Pero in your case on that time, anong pinili mo na, sige naka 6 years na ako sa Brunei, it's time for you to move and go for a different job sa ibang bansa or because may nag-offer dun na may mas malaking sahod or mas maganda yung trabaho mo na sa sumunod? by that time naman kasi dun ano na ako nun,
nung pagkabakasyon ko, siyempre, ikinasal na ako nun. Okay. Request naman kasi ng aking asawa nun, Oo. "Huwag ka muna umalis, dito ka Ayaw muna." kasi. Siyempre. Okay. Okay. Ang nangyari naman kasi nun, pagkakasal titigil muna, 1 taon. Okay. Ngayon dito ako na-surprise nung ako'y pupunta ngayon ng Papua New Guinea, ng South Pacific. Oo, nag-South Pacific ka. Pacific. Wala naman akong apply dito, pero ako, may mga ano ako, yung inihanda kong resume ko, Oo. pinasa ko yan sa LinkedIn, Oo. Indeed, Mm. Seek. Kahit sino sa tatlong website na yun ang kumontak sa'kin, walang problema, sasagutin ko. Yun ang nangyari dun, wala akong idea na tatawagan ako ng agency, Oo. pahinga ako, siyempre ano lang, yung chillax lang muna, Oo. Pilipinas, walang masyadong trabaho. Oo. Ngayon nung ako'y may ginagawa ako nun, bigla akong tinawagan sa cellphone. Ang agency ay Magellan Corp sa Makati. Makati yung Buhay pa ba yan? buhay pa. Buhay pa? Nagpapalabas pa? Okay. Magellan Agency, sige. Tapos? Kaya naman kasi, tinawagan ako nito ni Tess, yung isa sa mga HR. "Ronald, yes po ma'am, sino po ito?" Paliwanag na ganyan Yeah. sa'kin. "Ay, ikaw ba ay available? Puwede ka bang umattend sa aming interview dito sa opisina namin dito sa may Makati?" Oo. Sabi, "Sige po, puwede po. Saan po bang punta nito?" Sabi, "Sa sa Papua New Guinea, ang employer mo ay Australian company." Oo. Teka muna po, wala po akong apply diyan, eh. So, Sabi ko, "Saan nila wala akong apply?" okay. Tapos tinawagan ka na talaga randomly? Hindi tinawagan ako, tapos sabi niya, "Pumunta ka ng opisina dahil ikaw ay shortlisted." Talaga? Kahit wala kang pinasa? Wala. Nilagay ka nila sila nagsabi, Hmm. nakita yung resume mo siguro? Siguro nakita nila sa website na Oo. may posting ako ng gano'n na Okay. application. Ngayon, nagtaka naman ako, wala akong Baka scam? oo. Naisip mo bang gano'n? Oo, natakot pa. Ito Oo, kasi wala ka ngang idea, wala naman akong pinasang gano'n, bakit nasama ko rito? mahirap magpakasakali dito, Oo. Pilipino pa din naman ang kausap ko. Oo. Sinabi niya, binigay niya ang address, ito yung address. Ngayon, sabi ko sa tatay, sama ko, "Tatay, samahan niyo ako dito at baka ako Bakit na pinorin? iba Hold on, pinorin na. Oo. Ayun, pumunta kami ngayon nito ng Makati, nagkaharap-harap kami ngayon nito. Itong HR, ako tsaka ang aking ama. Sabi nung HR, "Kukunin ko naman ng iyong passport." Talaga? Tapos may pinapilapan siya sa akin na yellow page, 3 yun, yellow page. Oo. Kasi ang application ko ay for 1 year na on and off ang visa. Oo. Parang yung tawag doon FIFO, fly in, fly out, yun lang. Okay. FIFO. Sabi ng aking tatay, "Anak, yan ang swerte mo kasi FIFO." Okay. Nung nagpa-FIFO, yung mga roster na lang, 6 weeks, 2 weeks, yung on and off. Oo. Pag natapos mo 6 weeks mo, Labas ka. uwi ka, 2 weeks, pahinga, balik ka ulit. Okay. Sabi, kaninong roster ba yan? Ang nagro-roster ng ganyan, New Zealand, tsaka Australia. Sila lang yung company na gano'n. Okay. Tsaka itong mga nag-o-offshore, yan. Oo. Ayan ang mga roster na 6'2". So ginrab mo yung opportunity. Oo. Parang lang, parang nakita ko nga meron ako nakita sa YouTube yata gano'n. Yung pinapakita niya yung buhay niya rin or like yung ate ko Australia yata yun, kung di ako nagkakamali. Pero parang gano'n yung palagay ko parang gano'n yun, eh. Sandalian lang siya tapos balik sila ulit dun sa Yun ang sinasabing hindi mo mami-miss ang nasa Pilipinas. kasi nga parang bakasyon ka lang, bakasyon ka lang. Sumasahod ka ng malaki at least tapos pag after 6 weeks or whatever contract, balik ka ng Pilipinas, then balik ka ulit after. Tapos ano pa yun, ang 2 weeks mong pahinga, bayad pa yun. Bayad pa yun. Okay, so swerte mo kasi ikaw yung kinuha nila out of nowhere and tapos nakuha mo yung job na. Gaano ka katagal doon sa 5 years ako sa 5 years?
So, happy ka do'n sa ginagawa mo na gano'n? Oo. In and out, in and out, in and out. Uwi ka parang, "Eto na naman si Rom, magpapainom na naman 'to, nasa bahay na, sa Pilipinas na naman." Gano'n ba? Parang gano'n? Yung mga unang 2 taon, oo, sige labas. Labas-pasok, So, oo. ay nung magtatatlo, 4, 5, siyempre minsan ina-e-extend yung 6 weeks mo, Okey. ina-extend. Ang magiging off mo naman ngayon nung 1 week lang, wala ka ng time. Wala talaga. Oo, Sino oo. bang pupuntahan mo nun? Wala na, uwi ka ng bahay tapos pahinga ka lang. Tapos alis ka na naman, alam mong next week alis ka na naman, 'di Mm. ba, or whatever, mawawala ka naman. So yun yung naging parang ano, naging parang doubt na, "Oh, sige parang eto na ba yun or medyo kailangan ko pang ano na naman, ibang bansa na naman na medyo stable." Kasi ang nangyari naman dun, kaya ako ay na-out of place. O na-out of place ka? Mm. Kasi ang management kasi may ano, wag mo na kahit na sabihin natin may favoritism Ay talaga. lahat naman yata may favoritism, wala namang wala sa mga company. Oh, tapos? Ang usapan pa nga nun, eh, ano, eh, kung sino lang ata magaling mag-English ang matitira. Oh, talaga? Bakit hindi ka ba marunong mag-Ingles? Nagkamali sila dun. So marunong ka naman, okey. So may favoritism na talaga. Hmm, May character silang hinahanap, whatever is that. Okey, tapos? siyempre, 'di pagka ano mo, 'di nahahalata ko na yun. Oo, naramdaman mo, Eh, eh. yung mga ito, hingi ka lang ng ano, yung mag-request ka lang ng uniform, bakit yung isa may bayad, yung isa wala? Ah, may Oo, gano'n. dati kasi 'pag sinabing bigyan, bigyan, wala na Ayan. kayong Pilipino ba ang mga kasama mo nun? Filipino. Ah, eh, may paber okey, Filipino. okey, okey. Ayun kasi yung mga Pilipinong yun, Oo, mix ng taga Bataan, Manila, Batangas City at saka Cebu. okey. Yun, yung kasama ko dun. Okey. So ano nangyari after nun na parang nalaman mo parang hindi naman parang hindi ka favorite, isa sa mga favorite, so Ay anong hindi naman sa ako nagtampo, oo, parang ano ba yung siyempre hindi ka na nga nanghihingi ng increase. oo, Kasi 3 digits na yun, eh. oo, Oh, tapos, yung iba kasi nagrereklamo pa. may reklamo. Panay ang reklamo niyo? Okey. About sa pera, about sa overtime, about Kasi sa dati pagka pupunta ka dun bibigyan ka ng cash advance. may cash advance. Puwede kang mag-request. Eh, yung iba kasi yung inabuso, Okey. kaya sila 2, 3 beses na nagre-request, nadamay tuloy lahat. Kasi parang naisip nila na ganito lahat ng mga Pilipino. Mm. Walang hiya. Nadamay pa tuloy kayo. Oh, tapos? Kasi kaya lang kami magre-request, eh, pang-load namin. Oo, pantawag-tawag. Siyempre may pamilya kayo. Eh, kalakasan pa naman ng isabong. Ah, nakakasira talaga yung isabong na ngayon 'no, talaga naman. Oh, tapos? Ano, kaka-shot dun makakasama naman. Lahat ba kayo nang-iisabong dun? Eh, ang hobby niyo dun? Yung iba dun nauuso na, eh. Yung iba ano, hanap buhay na. Oo, oo. May kanya-kanya silang ano, okey. Kasi dun ang diskarte nila, yung mga magdadala silang sigarilyo, May bebenta mga ng mga raket-raket. Okey, yun ang ginagawa nila. okey. Mm. So, nag-stay ka dun until what year? 2016 hanggang So 2021. so at least mahaba-haba rin. Mm. Ang ano mo dun. Hmm. So 2021, after ng 2021, pumunta ka na dito sa Ireland na yun or Hindi meron ka pa. pa ibang bansa? O nag-stay ka muna? Ganun kasi ang aking ano, eh, Oo, 5 years, 6 years, 4 oo. years. Kaya kung may isang taong pahinga. Pahinga ka talaga? Oo, dahil kailangan mong i-refresh yung katawan mo, Okey. eh. So nag-refresh ka ng 2022, Mm, pahinga ka sa Pilipinas. mm. Anong ginawa mo sa Pilipinas time na yun? Noon BIT ako nun, eh. Okey. BIT, Oo, mean bantay ko tindahan, bantay bantay ko tindahan. tindahan. May tindahan kayo nun. Nakapagnegosyo kayo? Nakapagnegosyo ka or sa family mo talaga yun? Ayun, sa family ko. Family, okey. Siyempre ako bilang anak siyempre magbibigay ako dun. Oo, Para sila dire-diretso yung kanilang oo. negosyo kahit ako ay Palugi. Palugi. Pahinga. Okey. So may kinikita ka dun sa pagbabantay mong tindahan? meron. Meron din? Mm. Sigarilyo, tatay sigarilyo. Pero meron ka at nakaka-survive ka naman? Okey, Kasi nung una, tindahan lang ng aking ina, okey. sari-sari store. Ngayon yung tatay ko na nag-request, Ano na ni-request si tatay? "Nak, baka ako naman ay mabibigyan mo diyan ng ano, pampuhunan." Puhunan na. Okey, malaki na yun, puhunan na. Ngayon ang diskarte naman ng aking ama,
may bigasan siya, may itlog at saka mantika. Mm. Yun ang tinda niya sa isang tindahan lang kami, isang tindahan lang sila. Naghiwalay pa talaga ng tinda. Diskarte nila Oo, tatay yun. Bakit kasi gano'n? kasi ang ginawa kasi ng tatay kanyang nililista kung ilang kilong nawala, Okay. Yung inventory. ang inventory niya. Kung sa akin na gano'n din, Okay. babawas, lista. Oo. Mas alam niya yung kwentahan. Alam niya kung may Ah, oo nga, oo, tama. Diskarte lang din siyempre. Kung do'n siya sanay, alam niya yung process, 'di why not? Oo, yun nga lang nagdalawang isa na kayong bahay, naghiwalay pa kayo ng bintana. So, ikaw nasa ka na ngayon do'n? Nagbabantay ka pa rin? Sino kung halimbawa sa bintana ng inay bumili, di doon ako. Kung sa kabila, Gaano kalaki yung bintana? Ay, yung lapit lang para hindi tatawid naman ka? hindi naman siya lumayo ng sobrang layo. Hindi naman. Mm, Mga ilang hakbang? mga 3 hakbang, tindahan na ng tatay, eh. May pintuan sa gitna. Tas Eh, ngayon ito, yung sa tatay nadagdagan, Oo. nagkameron siya ng school supply. Nagko-supply, okay. Good. Nagkameron siya ng printing at saka ngayon, parang ginawa ata ng kapatid ko nag-ano siya, yung pina-renovate niya yung taas. Oo. Naglagay siya dun ng mga computer. Sabi ko na nga ba, computer na naman. Hanggang ngayon sikat pa rin ang computer sa'tin kahit anong mangyari. Okay, hindi katulad dati. Talagang dati ang dami. Pero kung malapit sa school, Malayo siya. office or ganyan. Para Okay. piso na lang, piso. Okay lang yun. Kumikita pa rin at least, 'di ba? Tuloy-tuloy basta may pumapasok, walang problema. Kasi kaya kapatid ko pa ang may sabi nun, ay nagpaano kami ng dito, pisonet sa bahay. Oo. Walang problema, inyo naman yan, eh. Oo, tama. Oo, tama. Diskarte lang yan. Okay, masaya ka sa ginagawa nila kaya okay lang din para sa'yo. Mm, So, nagpahinga ka ng isang taon sa Pinas. oo. 2023 nandito ka. Ayan na, Ito na, nandito na sa Ireland si Ronald. Hmm. So, paano ka nagpunta sa Ireland? Kung ikaw nag-a-apply, ano nang ginawa mo this time? Nung yung istorya ng pagpunta ko naman dito, Mm. sa maniwala kayo't hindi, parang apply ko din yan ng Papua New Guinea. Parang gano'n lang din. Mm. Okay. Kasi yung sinabi sa akin ng aking mentor, Mm. si Brian Archer, ganitong klase ng CV ang gawin mo. Okay. Yung naka-Australian standard, objective, position, tawag dito, yung mga kumpanyang pinagtrabahuhan mo, yung experience mo, yun agad ang unang babasahin ng employer. Yun nasa highlights. Highlights. O hindi nila kasi titingnan yung ano mo, yung information mo, hindi. Yung lahat ng tinrabaho mo with working hours. Ayun. Doon ka nag-start. No, Doon ka naglagay ng una. yun. Ngayon, nag-post ulit yan sa Indeed. Sa Indeed Indeed. naman. Nasa condo unit ako na yung kapatid, yung sumunod sa akin. Aha. Siyempre, gising ako ng maaga. Pagtingin ko ngayon ng cellphone ko, may message. Message na naman. May message sa WhatsApp. What's up? Message sa WhatsApp. Kaya yung may WhatsApp dyan, gagalingan nyo. Abangan nyo, baka nagpasa rin kayo sa Indeed. Mm, Okay, tapos? Di pagkaano ko na sa WhatsApp ko, Ah. ang nag-chat sa akin ay si John Carew, Mm. which is Irish siya. Irish. Tinanong ko siya, saan mo nakuha ang aking Information. information? Mm. Sabi, nakita ko yan sa Indeed. Mm. Nakapost na yan sa Indeed for 2 weeks. Mm. Sabi niya sa akin, yung documents mo is hindi ko pwedeng sasabihing pangit dahil overall ikaw ay selected, Qualified ka. qualified na. So, wala kang pinasa, di ka nag-apply. Pero yung resume mo, pinaganda mo at nilagay mo sa Indeed. Kumbaga, bahala na si Batman. Kung may kumuha, parang Papua New Guinea nga. So, awa ng Diyos, may kumuha. Nakakita pala, may nakakita. Ayun nga, ito na yon. Tinanong ko naman ngayon siya, ilan kaming hinire mo? 3 kayo. 3. Pero sa inyong 3, ang pinakamagandang papel yung sa'yo. Aba, Kasi ang ganda ng pagkakapatas. standing yung very siya parang andun na yung hinahanap nila, parang hindi na sila magbabasa ng marami. Sabi mo nga, kumbaga naka-highlight na talaga sa harapan na nila. Kukunin na lang. 4 na page lang yun, sinihit na yan. 4 na page. Ayun na. So, yun ang tips mo na sinabi sa'yo.
advice. Basta kasi sabi nila, kasi kung ikaw ay tatawid ng UK, Mm. kasi ang standard naman parehas na standard na sa Australia tsaka sa New Zealand. Ayun guys, kung nakikinig kayo, yun ang kailangan mong gawin. Kailangan naka-start. Sasama mo kung anong time frame, year, oras ng iyong Oo. week, Oo. saan. Kasi iba, inuuna mo na yung saan sila una nanggaling, saan high school, elementary, tapos nagtrabaho sa Height niya. anong height niya. So yung mga ganun talaga, kumbaga from the start, di ba? Mm. From the beginning talaga inaalam. Pero this time, it's the other way around. Oo, Parang ganun. baliktarin mo siya ngayon. Hindi mo kasi siyempre kung ako ang employer, babasahin ko pa ba 'to? Ah. Boring. Ah, Oo, may employer kasing ganyan. Ang hinahanap ng employer 'pag buklat niya, "Uy, exciting. exciting. Oo. Oo, kargado 'to." Tapos with matching certificate. May certificate. Oo, hindi lang pala pwede yung pasa ka lang ng resume na wala kang iba-backup na certificate. Di pa pwede yung gano'n. Kailangan talaga meron kang backup sa lahat ng nilalagay mo At do'n. saka kung ikaw naman ay sabihin natin napakabuti mong tao Yeah. o kahit masama ang ugali mo, Oo. dapat meron ka ding backup na character reference na Character. kukontakin. Dahil ako dalawa ang kinontak sa akin, isang Kiwi, Oo. isang Australian, isang Aussie. Oo. Tinawagan si Brian Archer, tinawagan si Darren ng Darren De Silva. So, may reference kumbaga. Tinawagan ng taga rito. Mga referral mo. Mm. Oo. Kailangan talaga. Yung good characteristic mo talaga. Pakita nyo na okay. Tinawagan muna, Oo. hindi makontak yung isa, Oo. nag-email. Ngayon ang ganda lang kasi ng sagot niya sa kanyang feedback sa akin. Mm. Kaya yun, Mm. no doubt na ito na ang kukunin natin. Okay. So, tatlo kayo. Sinabi mo, tatlo kayo? Tatlo. Kinuha? Oo. Okay. So, kailan kayo lumipad papuntang Ireland? May bandang kami, April. August, parang 2023? parang ganyan. Okay. So, 2 years mahigit ka na rito. Okay. Congratulations. Yung kasama mo dalawa, nasaan? Same company kayo? Same company kami, Wexford sila. Pero Irish Rail. Lahat sila. Hindi sila sa Irish Rail. Saan siya? Saan yung dalawa? Custom compo sila yung sa Walsh. 'Di ba may mga friends tayo na mga yung mushroom picker. Meron ako. Yan kasi yung mga yan, silang pinagpe-prepare ng parang compost, yung mga Oo. Pataba. doon patutubuin yung mushroom. Mm. Sila ngayon ang process. Kasi hindi mabubuhay ang mushroom nila ng mga mushroom picker na Walang hindi gagamitan ng compost. Oo naman. Mamatay yun. Walang Okay. So, ganun din ba yung ginawa nila? O nag-apply yung dalawa? Kung may alam ka. Wala din daw silang alam doon. So, yung resume lang talaga nila, inayos lang talaga na mabuti. Tapos, nag-Indeed. So, mabisa ang Indeed. Hindi namin pinopromote ang Indeed, pero it looks like it's Kasi marami na akong narinig na pinapasa lang sa Indeed. Sinisave kasi nila ang di ba, resume sa Indeed eh. Sinisave talaga nila eh. Oo, di ba? Hindi kasi nagpasa na rin ako sa Indeed eh. Out of nowhere, nagpasa lang ako eh. Pero wala naman tumatawag sa akin sa WhatsApp. Pero anyway, sabi ko sabihin, totoo siya na kahit hindi ka nag-a-apply, may mga tao or company or employer na pwedeng makakita. Kasi nasa system nila, tama ba? Kung ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, but nasa system lahat yan. And then nakikita nila kung sino yung mga, parang naka-file na eto si ganyan, whatever. So, madali na makikita. So, okay. Okay, another tips. So, anyways, 2023 nandito ka. Simulan natin sa'yo. So, pagpunta mo rito, alam mo kung ano yung work mo? Sinabi ba sa'yo? Sinabi nila, nakalagay po sa aking work permit na welder. Ang gagawin ko sa welder, hindi naman ako welder. Paano yun? Paano ka naging welder? Kung alam mong nasa refinery ka, tapos kung ano-anong trabahong pinasok mo, well, yung kaganasan, marami kang experience sa iba-ibang lugar. Pero bakit naging welder? Kasi kung daw nagkakamali, dapat may experience ka sa welding. May experience ka sa ganyan mga bagay. Kasi sa number 1 kasi na hinahanap dito sa Ireland, sadya mga welder. Oo, marami. Kung di ako nagkakamali, may 200 welder na hinahanap actually. Few days ago. I-apply nila sa akin na permit general. Welder. Welder. Okay. Pagpunta mo rito, okay. So, yung nakita mo yon, yung pinakita sa'yo yung work permit, welder. Anong sinabi mo? Sabi mo, di naman ako welder. Kaya, nagtanong ngayon ako, tinanong ko dito sa aking agent, ba't naging welder? Di mo welder? Oo. That's good. Very clear sa mga certificate ko
Baka mamaya matanong ako sa Oh, BFS. Matanong ako nito sa BFS. oo. Ano ginagawa mo Hindi rito? Ano po ako, refinery. Ha? Ba't welder nakalagay dito? Ano 'to, pauwi ko ng Pilipinas 'to. Tingin ng visa tapos Oo, magbasa ng paano 'to aprubahan. oo. Sabagay meron naman niyang ano, eh, General work. may general Oo, nakalagay. so Pero may nakaano talaga sa'yo, welder nakalagay. mm. Okay. So anyways, we move on na nakalagay welder. Pero ano sinabi sa'yo nun na parang, okay, basta general work permit Kasi ba? sabi ng aking nung in-interview kasi ako ng employer, 3 kami, ako, employer ko, tsaka agent. Meet, sa Meet, Oo. sa Google Meet. Oh, ano, sabi ng aking employer, ano lang yan, by documentation lang yan, welder. Sabi na nga ba, Mm, nakita lang, nakita ko, formality. Okay. Oo, hindi ka welder. oo, Overall ka, pati welder. oo, Mechanic ka. oo. Pag may troubleshoot at kailangan ng hydraulic, palit ang hose. Ang malala nito ay ang welder. Wala ka namang qualification for welding. Okay. Kung Okay, so okay, wag na natin ungkatin kasi para alam ko na kung saan yung ang dami kasi baka magtaka rin yung mga tao. Hindi, kasi talagang nangyayari yun. oo, Na dami na rin ako na ganyan na narinig at nakikita. Okay, tapos nag-work ka as a mechanical oo, sa Go-Ray, Wexport, flex. 6 months. 6 months ka doon. Um, Tapos, Kasi ano, nagkakainitan na, eh. okay. Iba na ang trato, Oh, iba na ang trato. so hindi ka happy? Hindi na ako happy. In, ikaw lang hindi happy o may mga taong Kaming 3. okay, so hindi kayo happy? May pumasok ngayon itong si Loco Traction, yung mga sa trade. Okay, doon na pumapasok sila. Paano nangyari? Indeed pa rin. Indeed pa rin, ang bisa talaga ni Indeed. Dapat pala ang program natin, Indeed. Indeed ka talaga na nandito ka. O tapos, Kay Indeed ngayon, tumawag yung aking dating boss, si Boss Michael, mm, si Mick Flower. ayan. Yan, sabi niya, "Is this Ronald?" "Yes." "What can I do for you?" Ano kasi, naghahanap kasi kami ng manpower, kailangan namin ng isa. Oo, Which is ang akin namang work permit no'n mabisa pa talaga. May okay. visa pa ako, eh, 6 months pa lang, eh. Mhm, Willing ka ba magtrabaho sa amin, sa Irish Rail? Kasi mm. dati siyang Irish Rail. Naging ano lang siya, umabot na siya ng kontraktor. Sabi ko, "Sige, sige, puwede ako diyan, willing ako." Ngayon nag-set siya ng date ng aking interview. Mm. Siyempre budget na kami sa kumpanya, paliban-liban na ako ngayon nito. Pero hindi ko naman ine-encourage na lilibang kayo nang wala naman kayong yung pupuntahan na lilipatang kumpanya o ano. Mm. Siyempre, yung take a risk na, eh. Mm. Bahala Siyempre na. pagkakataon na. Mm. Ano na punta ako dito sa may Port Lis sa Midlands Hotel. Diyan ako in-interview. Okay. Mag-ama yung nag-interview. Pinaliwanag nila lahat ang gagawin tungkol sa mechanical, ilang taon akong naging mechanical, lahat. Hinimay niya. Pati yung aking ano, character reference. Iba naman, hindi naman yung dalawa. Iba Mhm. naman, character reference ko. Tapos nun, lumabas na dun lahat. O sige, ganito, magpa-medical ka ng ganitong date, i-schedule ka namin, ikaw lang gumawa ng paraan paano ka attend ng iyong medical. Dito na 'yan sa Ireland? Dito na yun. Anong klaseng medical, general medical? Parang Sa Dublin 2, okay, diyan ako minedical, Dublin 2. okay. Sila din ang nagbayad nun. Okay siya, Bayadan nila. basta pumunta ka lang? Dala ako dun. Sa madaling sabi na maganda yung proseso ng medical, natapos ng maaga. Oo, Nandun ka pa lang, sinasabi na nila sa'yo kung may fail o wala. O oo. at least, Alam mo na, hindi ka na babalikin? balik, hindi ka kakabahan, "Patay, babayad ako nito." Oo, Kapag gano'n ang nangyari, walang 2 weeks. Nag-file na ako ng formal notice. Oo, notice. Kaya nagtataka itong aking boss.
bakit ka lilipat, may kontrata ka pa sa amin? Oo. Sabi ko, kasi malinaw naman sa contract na merong 6 months na probation. Provision. Yeah. Kaya yun, sabi nila, okay, sige, let go ka na namin. Choice mo yan. Yeah. Whatever happens, napirmahan ng management, ikaw na bahala. Yeah. Lalabas ka na ngayon ng sarili ng stock house, Yeah. bahay. Lumabas na ako ngayon nun. Ah. Tamang-tama nun, may savings pa ako nun, malaki savings na. Dahil layo ng ng bilihan. Oo. Ayun na nga yung ginamit ko pagtawid dito sa Pinglas. Dahil ako ay turnover sa Inchicore. Sa Inchicore. Inchicore. Tapos tatawid ka ng Houston, Inchicore ulit. Pabalik-balik lang ulit. Oo. Doon ko lang nalaman, sinabi sa akin ng aking boss, pag bumili ka ng, siyempre may lip card ka. Yeah. Kung may tatapon yung resibo, bigay mo sa amin. Reimburse. Nire-reimburse nila yun. So nagkaroon pa ng idea para maibalik yung binabayad nyo. Okay. So nagtrabaho ka na sa new company. Ito na ang trabaho mo as a Train technician. train technician na. And may experience ka na doon. Nung una wala talaga. Wala talaga. Wala rin talaga. Katulad ng ibang job mo, parang diskarte mo lang, nasanay ka lang na experience and then try to work out na malaman mo. So, technician, sabi mo nga sa akin, kali-kalikot. So, yun ang ginagawa mo. Until May buting-ting. buting-ting. May mga tao talagang ganun, no? Na mabuting-ting, nakakaano pa rin, nakakatulong kasi nasa-solve nila yung problem. May mga ganun talaga. May mga kilala akong ganyan. Mahilig mabuting-ting kahit walang experience pero hindi talaga nila pinag-aralan. Pero yung experience na kasi ginagawa nila sa bahay, kahit sa bakura, kahit sa kaibigan, until ma-develop nila yung sarili nila. Parating na yung time na basic na to. Basic na lang. So, yun yung mga in-input mo na para, sige, kaya ko to. Siyempre, kahit naman sino, pagdating sa trabaho, wala naman agad yung kaya ko yan. Yeah. Walang ganun. Mamaya, may masaktan dyan. Siyempre, nung ako'y lumipat doon, nanonood ko muna yung nauna sa akin. Natuto ka sa kanila. Sa mga tanong-tanong, paano ba to? Ano bang diskarte dapat? And may YouTube na rin. Siguro may YouTube din na napag-aaralan mo rin minsan na maski naman ako, paano ako magtayo ng podcast? Ano bang uunahin ko? Kumbaga, nag-start ako somewhere na alam ko yung mga tao, ginagawa kasi nila to. So, para doon ako natuto until ngayon, na-develop ko na. So, same last goes to you. So, mechanical, so technician ka na sa Irisher. Kamusta naman doon? Ayos naman ang trabaho doon. Okay. Kasi, ang naging trabaho ko doon, dahil nga nang madali na yung na-practice. Ganito ang gagawin, ito ang fault niya, ito ang problema niya, ito ang papalitan. Nangyayari, nagiging inspector ka na din. Hindi na ikaw technician ngayon ito. Inspector na. Titignan mo, ikaw naging parang ano na. Hindi na kasama sa sahod mo yun eh. Baka naman Irish Rail, baka naman taasan mo naman ako. Naging inspect na ako. Ibang trabaho pala to. Ibang ano na. Pero kailangan kasi ingatan mo din yung inspection mo. Kasi sabi nga nang nasa loob, taong sakay dyan. Hindi. Buhay yan. Buhay. Kailangan safe talaga. Na bago nila ilabas. Kailangan. Yan well documented dyan. May pirma yan. Dapat yan ay So, yun ang ginagawa mo doon. Marami kayo doon ng Pinoy o ikaw lang? Ako lang Pinoy. Ikaw lang. Pero masaya ka doon? Oo. Ayun, masaya. Pero may mga ibang kasama ka ba na ibang lahi din or ikaw lang? Mostly Korean? German. Okay. Polish. Tapos yung majority na yung local dito. Local na. So, natuto ka rin sa kanila? Sobra. Mas maganda ba sila kasama? Mas marami ka natutunan? So, mas maganda sa ano? Yung kasi parang yan yung cycle kasi yan eh. Kung ano yung alam nila, para hindi sila mahirapan, tuturo nila sa'yo. Para may katulong din sila. Ikaw na, tagapagmana. Oo. O, ikaw na utusan. Ikaw na, magdusa. Alam mo na, gawin mo na. Ron, ikaw. Alam mo yun, di ba? Di ba? Ayan, yan lecture na sa'yo. May knowledge ka na yan. Okay. So, okay. Sa lahat ng mga pinagsasabi mo sa amin, saan ka doon pinaka-the best na parang doon ka natuto?
Sa lahat ng experience na napuntahan mong bansa, trabaho, saan sa kanila yung pinaka-the best? Oo nga talaga, sa una. Sa una? Mm. Kasi dahil? Kasi yung pinilit ka sa hinog. Ayun. Yun talagang tinulak ka na kaya mo yan. Kasi 'pag hindi mo yan sinubukan, eh, di wala kang mangyayari sa buhay mo. So dun ko talaga nag-ano, parang Mm. yung na-develop talaga yung Kasi career. di ba parang pag-akyat yan sa Mount Everest, Oo. sa pagtaas lalong sa pagdelikado. Oo. Okay. Good, good. Pero, um, magandang payo yung sinasabi mo na well, siyempre hindi naman lahat nagkakaroon ng gano'n, Mm. na kaswerte na ikaw basta ikaw kung ano yung naitrabaho mo, in-apply mo tapos nilagay mo lang sa CV mo, sa resume mo. Pero it doesn't mean na yung iba puwede nilang gawin yun, baka mamaya hindi rin yun hinahanap ng mga employer, may iba rin characteristic. Pero ikaw kasi tuloy-tuloy, Mm. marami ka rin napuntahang bansa, sinubukan mo lahat ng pagsubok, lagay ka lang ng lagay, ipon ng ipon experience, and then mga bansa kasi nakakadagdag yun, nakakadagdag sa ano yun, sa resume, yung mga pinagagawa mo. And then, yeah, indeed, this is na number one nga, sabi mo nga, na talagang puwedeng puntahan at lagayan ng CV. Mm. And, okay. So, maganda yung naging experience mo and sana this time mas tumagal ka na rito. 2 years ka na dun sa ano, Irish Rail, di ba? So ano, teka lang, may alam ko hindi ko alam kung sakop ba ng Irish Rail yung nangyari sa Luwas. Alam ko iba yun, eh, ibang company. TFI kasi yan. Oo. So, may fault dun, kung may ano ba kayo dun, may idea ba kayo dun? Ano talaga yung nangyari? Wala sinabi sa Kasi inyo? alam mo naman 'pag gobyerno itatago mo. Oo, Kasi, hindi mo puwedeng ilabas lahat. oo, or iniisip ko baka may nagsunog lang. Or it's just something happen lang like, system. Example, merong ganyang case, Oo. drive siya pang nahulog habang nananakbo papuntang Huh? Galway. Hindi yun ibinalita. Talaga? Kasi ayaw nila maapektuhan yung Mm. Actually nangyayari naman yun. Yung dito nga sa ano, sa Kildare, kailan ba yun? Last 2 weeks yata yun. Basta umaga, 6 o'clock hindi nakabiyahe. For some reason meron daw something pero anyways, sinabi lang sa'kin ni misis. Kung ano yung nakita lang na meron daw yung di ko alam kung na-jam yung communication, yung between train or whatever. Mm. Pero anyways, 30 minutes lang naghintay. Pero anyways, Irish Rail, napakagandang, company. Matatag, talagang marami ng gumagamit until na magdadagdag ba ng ano, train ang Irish Rail? Kasi dumadami ngayon ng ano, lalo ngayon marami ng bumabiyahe outside Dublin. Mm. May balita ba kayo na dadagdagan pa ba ang Magdadagdag pa sila. kulang kasi? Kasi sabi nga ni OPA, si OPA yung aming Mm. manager ng Koreano. Oo. Matatapos na ang ating warranty sa July next year. Mm. Ang ating Unit 2200, madadagdagan na yan, magiging Unit 23 na yan. So talagang dadami. Mm. Ibig sabihin dadami na rin yung schedule na puwede. Tapos Ikakalat. ang alam ko kasi 30 set, 30 set na madadagdag. 30 sets. Kasi nung nakaraan ay 41 set, Okay. ngayon 30 set. 30 sets another. Kasi marami lalo dito sa Atay, dito sa Kildare. Marami kasi ang kulang dito kasi maraming bumabiyahe kasi from Dublin papuntang Atay din, na bumababa rito na kulang yung oras na schedule. Kumbaga after ng 4 ang susunod 6 na, parang gano'n. So, they don't want kasi like, if you're working in a office let's say or ano, any job, sometimes coming from different far away from Dublin to Atay, it takes an hour. So kung maghihintay ka ng 2 hours doon or 1.5 hours doon sa train station, sayang. Yung panahon, yung oras na dapat nasa pamilya mo na or nagpapahinga ka na. So ang request lang dito sa alam ko sa Atay is dagdagan yung oras, dagdagan yung train. O dagdagan yung ano ba, yung Paikli ng short ang paghihintay. Oo, mas maganda kasi gano'n para at least yung mga tao makapag-work pa kinabukasan na mas fresh, na mas may energy at hindi sila naghihintay na napakatagal. Kasi ang dami talaga. Oo. 'Pag sinabi mong 5 o'clock, punong-puno ang tren, Mm. 'di ba? 'Pag susunod na tren, huli kasi naiipon, Oo. Hindi imbes na nababawasan. Nakatayo na yung Iba nakatayo na. Totoo yun, nangyayari yun, sa mga sumasakay doon ng train na
puno na talaga. Yung iba talagang nagkakaagawan na nga kahit nakapag-reserve ka na nga. 'Di ba may mga reservation Mga yan? reservation na. Yung iba kinukuha na ng iba kahit late ka na dumating tapos makikita mo diyan, may kumuha na. Minsan ayun nakipag-away na yung iba, minsan makikita mo may mga matatanda na nakaupo na, "Eh, sige na nga, kamo na, tatayo na lang ako kahit pagod ako." Alam mo yun, yung mga gano'n. Pero kung madagdagan siguro ng ano, extra katulad ng sabi mo, mas maganda ang magiging flow Oo. sa mga tao lalo na nagtatrabaho, yan sa malayong lugar. So, that's good. So, siguro ano lang, last any message, last parang tips na puwede mong ibigay sa mga taong gustong mag-apply, katulad nung ginagawa mo, ano bang mga yung mga experience na nangyari sa'yo, ano ba puwede mong ibigay para sa kanila? Hangga't patience talaga. Patient. Habaan mo pasensya mo, kung may mga apply na ganyan o merong mga manpower pooling, kargahan mo na agad ng dokumento mo 'yan. Kasi anytime bigla kang tatawagan diyan na unexpected. Oo, katulad sa'yo, unexpected. Tsaka risky talaga ang pag-apply. Hmm. Maaaring mainip ka, Mm. mag-apply ka sa iba kung kailan nandun ka na sa hindi mo naman gustong trabaho, biglang papasok yung gusto mo. Yeah. Mm. So, maraming puwedeng mangyari. Basta apply lang na apply at gandahan lang yung CV katulad ng sinabi mo. Mm. Ano yung process ulit ng CV na sinabi mo? Laging mauuna lagi ang iyong mga objection, ang iyong gustong mangyari sa kumpanya. Anong maiambag mo sa kumpanya, bigay mo dun. Tsaka saan ka saan ka huling nagtrabaho hanggang sa una. Hanggang Para alam ng employer mo, okey na 'to. pagbuklat kaagad. First page kasi, first and second page ang tinitignan lagi nila, more likely, oo. Para hindi sila ma-boring. Ah, Magbabasa pa ako ng dami. Yung iba ilang page. Hindi naman kailangan ilang page, kailangan talaga 1 or 2 actually, more likely. Yun talaga. i-elaborate mo lahat lagi yung lahat na yung pinagmulan ng trabaho. Oo, para mas pa Tsaka wag mo ng pahabain yung kuwento, dadagdagan mo pa. Titingnan ng certificate mo, tama. anong laban mo dun. 'Pag sinabing falsificated ang papel mo, paano mo namin tatanggapin? Oo, tama. So, kailangan talaga gano'n na ano, Oo. i-summarize mo lahat mas maikli as possible na para mas madali nila makita na, "Oh, sige, tanggap 'to." Ronald, tanggap mo 'to. So, 'yun. So, 'yun ang tips mo or Tips. okay. Maraming salamat Ronald sa iyong panahon na binigay. Is there any shoutout na puwede mong i-shout? Actually, before tayo magsabi pala, yung hobby, may hobby ka ba? Dito sa Ireland or ano ba yung pinag-ano mo, part-time? Part-time ako. Ah, Nagpa-part-time naman kasi ako. ah, Kasi nagta-tattoo kasi ako. okey. Plug natin 'yan. Oo. Hindi naman ikaw sa may gusto lang at sa Oo, magtitiwala. oo, Pero hindi kasi ako masipag sa paggagala pa ako. oo, Pero 'pag merong mga appointment na ganyan, bakit hindi? oo, Puntahan natin 'to kasi gusto nila. oo. Pero Nagtiwala, kumpleto ka sa gamit, kumpleto kumpleto ka ako, sa lahat ng kumpleto. kailangan Kumpleto. pagtattoo ka. Eh, ginagawa mo ng tattoo dito or sa Pilas pa lang ginagawa mo na 'yan? Sa Pilipinas pa lang. Ginagawa mo na. So, alam mo na talaga ang pagta-tattoo. Nag-tattoo ka na sa Pinas sa mga client and everybody? Okay. Madami na nakasali na ako ng ilang competition. Ayun. Kaso nga lang, Oo, meron kasing case na dito sa may Portland oo. na nag-offer na, "Oh, dito ka na Sabado, Linggo sa amin." Okey, sinabihan ka? Oo, talo lang ako sa hatian. Sa hatian? Mm. Okey. Ano hindi siya 50-50? Hindi siya 50-50, sabi pa materyales. Mm, Buti kung sagot nila ang mga materyales walang problema. oo. Eh, hindi. Hindi daw? Sagot ko materyales, Ikaw pa? ako pa. Sa kanila lang yung puwesto? Mm. Nagbabayad ka pa ng puwesto? Hindi na? Hindi na. Hindi na, basta ikaw lang materyales. Hmm, Medyo lugi nga naman, lugi. medyo lugi. Pero anyways, tumatanggap ka ng, basta booking appointment, kung sino may gusto, hindi siya namimilit at, may mga ano ka ba, may page ka ba na puwede nating tignan just in case na gusto lang makita yung Wala ano mo? na, expired na yung aking yung Oo. aking page, eh. Oo, kasi inuna mo kasi CV. Kasi yun Importante. ganda ng professionalism natin. Ayun ang main job. Ito kasi part-time. Pero gagawa ka na parang sarili mong another page ba or dadagdagan mo na lang yung profile mo sa Facebook or whatever? Dadagdagan ko na lang yung profile mo sa Facebook. Naglalagay ka ng tattoo, yung mga na-accomplish. Meron ka na rin dito na-accomplish na tattoo na nagpagawa sa'yo dito sa akin?
Meron na. Ayos. Gusto yung mga kilala natin. Ayun. So you guys, pag ano, may time kayo or naghahanap kayo ng tattoo artist, kaya isa sa mga Pinoy na tattoo artist natin. Pangatlo na to guys, na tattoo artist dito sa Ireland. So Ron, kontakin nyo lang. O pwede nyo akong kontakin para makausap nyo si Ron. At kung ako kukontakin, hindi ko kayo tatatoan na. Hindi ako para magtato. Nagpapatato ako pero hindi ako nagtatato. Mahirap na baka may drawing ko stick man. Mahirap na. Pero anyway, Ron, thank you so much sa iyong time na binigay sa amin. Gusto ko sana kwento kung ano nangyari sa kanya, bakit ganito katagal. Pero kasalanan ng Irish rin. Salamat na system eh. Pero anyways, masaya ako na nandito si Ron. Hindi lang to yung first time siguro na magkikita kami. There will be another next time. Kasi nga, we are, I don't know, iba tutuloy pa ba yun? Yung meet up. Kung kayo na lang magplano eh. Pero anyways, hopefully matuloy pa rin. Titignan namin kung ano pwede namin gawin. And syempre, gusto namin makita-kita. As I said, I know Ron sa TikTok. Okay, guys. Doon ko siya nakilala. And sa mga ano natin, guys, sa mga kaibigan natin sa TikTok. Makikita rin tayo next time. Baka kayo nasusunod na kasama ko sa podcast katulad ni Ron. Sabi ko sa inyo, pag ako nagsabi, sige, lalagay ko talaga kayo dito. Hindi kasi nangyari lang talaga si Ron is taga Portlish, malapit lang ang Portlish. I know there is few more in Carlo as well and saan ba? Limerick. Malalapit lang kayo guys. Yung tiga Galway malayo. May ibang buhay na yun eh. Pero anyways, may mga taga-County Meet tayo nakilala sa TikTok. Marami tayong nakilala sa TikTok guys. Dito rin nabubuhay ang buhay Ireland kasi nga marami tayong nakikilalang mga kababayan natin katulad na ron dito sa TikTok. Shoutout sa inyo guys. Kung nasa TikTok kayo ngayon, naka-live kami sa TikTok while I'm recording here in Facebook. So, yun yung parang ang buhay Ireland ngayon eh. Doing the two system in one time, parang ganon. Pero anyways guys, maraming salamat guys sa inyo. Maraming salamat Ron again sa iyong pagpunta rito. At mag-iinuman pa kami actually. Dito namin bubuhos lahat sa inuman na to. Pero anyways guys, maraming salamat sa lahat ng followers natin, sa lahat ng mga sumusupport sa Buhay Ireland. Thank you so much. And hopefully, maraming pa tayong mabigyan ng more makarinig tayo ng more stories na katulad na ni Ron na magbigay na tayo ng tips and mga bagay-bagay. Simpleng bagay pero nakakatulong. And if there's any information na gusto niyo malaman about Ron about sa CB na sinasabi niya, kung ano yung mga process, kung ano yung paano yung pagpasa sa Indeed, contact us and then we'll contact Ron as well at the same time. And yung kanyang part-time na tattoo as I said. Okay? Maraming salamat and have a good night guys. Bye. After the practical guidance of the childless, raising children in a new country, managing culture shock, and addressing work-related issues in Ireland. Congratulations, Buhay Ireland. They are also taking the live stream, I think, also today about it. Now, these are just